tayo sa dalawang mundo. Naglalakbay ang isang paa sa katotohanan at nakatapak ang kabila sa kababalaghan. Ngayong gabi, ang inyong matutunghayan ay mula sa koleksyon ng mga kwentong galing sa kabilang dako. Mga bagay na mahirap paniwalaan, maaaring katotohanan, maaaring kathang-isip lamang. Dahil sa bawat haplos ng liwanag ay may kagat ng dilim. Sa pagbabalik ng Top 10 Pinoy Mystery, Number 7, ang pagkawala ni Isabel Resurreccion. 40 taon na nakalilipas mula nang umalis ng bahay si Isabel Resurreccion, ang dalagang anak ng negosyanteng si Fernando Resurreccion. Hindi na siya umuwi. Kalipas ang ilang taon, napagman sa kalooban ng pamilya Resurreccion, idiniklarang legally dead si Isabel. Pero maraming haka-haka at espekulasyon tungkol sa totoong nangyari sa dalaga. Pa, kumain ka na. Di ba paborito mo to? Para kay Isabel na lang to. Pag-uwi niya. Gusto rin niya ito eh. Papa, wala na po si Isabel. Kumain ka na. Maaga tayo matutulog mamayang gabi, ha? Kasi padating na yung bagyong Lazaro. Malakas daw yun. Mag-ipon na rin ako ng tubig para kasi... Yung mga kabayo. Sabi mo kay Andoy, ipasok sa kwadra. Pa, wala na po tayo mga kabayo. Umanaw na rin po si Andoy. Ginawa na rin pong garahe yung mga kwadra. Sige na po, kumain na po kayo. Para kay Isabel na lang ito. Pag-uwi niya. Gusto rin niya ito eh. Kasalukuyang kinakapit ng bagyong Lazaro sa Southern Luzon na nakalagay ngayon sa signal number 5. Sa bayan ng Pitanya, kumukuha ang Dugo! Enzo Mission Hospital na itinayo noon pang 1960. Napakaraming Dalawang pamilyang Pilipinong dito ang naisipig ng crime. Sumisigaw ang dugo mula sa lupa. Ano nangyari? Papa! Papa! Sino ka? Bakit ka nandito sa pamamahay ko? Binabalaan kita. Papa! Ako si Amara. Anak mo! Anak mo! Amara, ikaw ba? Ano nangyari? Papa, nananaginip po kayo. Alam niyo naman kayo kapag nananaginip, hindi niyo na po alam ang ilusyon sa totoo. Sige po, kuna ko po kayo ng gatas para makatulog po kayo ulit. Isabel! Pauwi na ako. Sa tanang buhay ko dito sa bayan ng Betania, noong si Lazaro lang ako nakaranas ng ganong kalakas na bagyo. Yung chapel, tinamaan niya ng kidlat kaya bumagsak ang kampana. Yung ospital, binaha. Yung morgue, inanod yung mga bangkay. Yung Junicio Bridge, inanod din ng ilog. Sabi ko sa inyo, parang binisita ng diablo tong bayang ito. 4 na dekada nang nawawala si Isabel. Paano mo masasabing siya tong babae na to? Si Isabel, ito Amara. Ito ang kapatid mo. Bakit ba hindi mo tanggapin ang kapatid mo? Gaano katigas na ba ang puso mo? Dahil napakadami na nagpapanggap ni Isabel para maloko tayo. Hindi mo ba natatandaan? Napakatagal na nang nawawala. Sa tingin mo siya to? Hindi man lang nagbago itsura, hindi man lang tumanda. Huwag naman tayo magpaloko, Papa. Anak ko ito.
Nararamdaman ko sa buto ko na si Isabel nga ito. Hindi ko alam kung paano, pero ang mahalaga, nandito na siya. Nakauwi na siya. At hindi mo sisirain dito. Mabuti pa umalis ka na. Ako na lang magbabantay sa anak ko. Nakauwi ka na sa... Ligtas ka! Amara! Amara? Kami nga, Isabel. Pero bakit? Bakit ganyan yung itsura niyo? 40 taon kang nawala, anak. Hindi. Hindi. Papa, hindi pwede mangyari yun. Wala akong maintindihan. Papa, hindi ko maintindihan. Bakit nangyari Wag yun? mo na munang alalahanin, anak. Basta nakauwi ka na. Papa, hindi. Hindi. Meron ako hindi maintindihan. Bakit nangyayari ito? Hindi ko alam. Kailangan ko kumain. Hindi ko talaga matandaan kung ano yung nangyari. Ang natatandaan ko lang, pauwi na ako nun. Tapos biglang dumilim. Madilim. Tapos biglang bumagyo. Malakas yung hangin. Kumikidlat. Naglalakad ako sa putikan. Tapos nangangatog ako sa lamig. Tapos nakita ko yung bahay natin. Kaya pumasok ako. Doon nila ako nakita. Isang himala. Isang malaking himala, hindi ba, Amara? Pinaboran tayo ng Diyos at ibinalik sa atin si Isabel. Huwag ka muna magpakita sa mga tauhan. Oo. 20 ulo ng baboy ang kakatayin natin ngayon. Hindi tayo titigil ng operasyon. Sige po, balitaan niyo na lang po ako. Manang Pe, Po! ano, binahaba kayo? Ay, nako! Mataas po dun sa amin, ma'am. Hindi kami abot ng tubig. Ang kinatatakutan ko talaga yung hangin. Ang lapit nga sa amin ng ospital, dinig na dinig namin nung tinangay ito ng ilog. Natakot nga si Inay, ma'am eh. Makilang ulit ng rosaryo, buong araw magdamag. Eh sabi ko nga dito kay Ilad, kapag tinangay ng bagyo yung bubong namin, eh dito kami sa inyo tutuloy. Buti na lang, hindi na... Yan ba si... Pamangkin ko po siya sa pinsan. Nagbabakasyon lang. Akala ko po si... Kaya nga siya paborito ni Papa. Kasi kamukha siya ni Ate Isabel. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag ka magpakita sa mga tauhan? Nananadya ka ba? Nagpapaaraw lang naman ako. Makinig ka sa akin, ha?
Kung sa tingin mo, maluloko mo ko, tumigil ka na. Isang ulyaning matanda lang ang kaya mong lukuhin. Hindi ako! Paano mo ito ginawa? Ha? Paano mo ito ginawa? Pa-opera ka ba, ha? Magkano sa tingin mo makukuha mo dito? Nag-iisa ka lang ba? May kasama ka? Ha? Magpakasaya ka na sa bahay na to hanggat may oras ka. Dahil papatunayan ko kay Papa na manggagancho ka! Salazar Manolo Casilag. Salazar Manolo Casilag. Yan yung pinangalan natin sa asong inampun natin noon. Tawang-tawa si Mama dahil ang haba-haba ng pangalan niya. Nakagat siya ng daga. Nabaliw. Kaya pinatay na lang ni Papa sa likod ng bahay natin 1968. 1971, nakita mo ako sa kalye mabuhay. Pinapaiyak ni Amelia Blanco. Sinugod mo siya, sinabunutan, pero nasapak ka niya. Pumutok yung labi mo. Kaya pag uwi natin, sinabi na lang natin kay Papa na dadapa ka. 1979, nalunod si Amelia sa ilog. Kaya nagpagawa sila ng matibay na tulay doon. 1975, nagbakasyon dito si Tio Miguel. Paborito natin siya. Tama na! Tama na! Niyaya ka niya maglaro noon. Pinuntahan kita sa likod, pero iba na yung nakita ko. Wala ka na. Tama na! Demonyo ka! Demonyo ka! Dapat magpapista tayo. Kailangan malaman ng mga kamag-anak at kaibigan natin na nagbalik na ang kapatid mo. Magpalityon tayo ng 10 baka. Buong bayan ng Betania, imbitahan natin. Tingnan nyo, nagbalik na si Isabel. Alamin niyo po yan. Arkelahan natin ng banda sa munisipyo. Tapos iimbitahan natin si Padre. Tingnan niyo, Padre, oh. May himalang nangyari sa pamilya Resurrection. Yung anak na nawala, nagbalik. Ang patay, nabuhay. Sige po, inom na po kayo ng gamot niyo. Tapos matulog na po kayo pagkatapos na. Ate Isabel? Ate Isabel? Huwag kang lalapit.
Hindi ikaw ang kapatid ko. Hindi ikaw ang kapatid ko. Huwag kang lalapit sa akin. Amara. Amara, ako to. Ako to si Isabel. Amara, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Isang araw normal lang ang buhay ko. Sa isang iglap, nabago yun lahat. Amara, napag-iwanan ako ng panahon. Naintindihan mo ba yun? Sana patawarin mo ako. Sana tulungan mo ako. Awa mo na. Hindi ko alam kung sino ka or kung ano ka. Pero ang alam ko, hindi mo kagustuhan ang nangyayari sa'yo. Malaki ang delivery ng mga baboy, so siguraduhin niyo okay yung mga sasakyan. Sige po, tawagan niyo na lang po ako kapag okay na yung delivery. Dan! Naku, ma'am. Nagsisimatayan na itong mga halaman nyo sa bahay, oh. Eh, hindi ko nakakalimutang diligan itong mga to, ha? Manang, pihayaan niyo na lang po yan. Eh, matagal ko na naman gustong palitan ng mga yan eh. Ang hirap talagang paniwalaan na hindi yan si Isabel, ma'am. Iisa yung mukha, oh. Parehong-pareho kung kumilos. Galawan ng katawan. Eh, pati timbre ng boses, eh. Hindi ba mas mahirap paniwalaan na siya si Ate Isabel? Nagbalik pagkatapos na ilang dekada na hindi man lang nagbago yung itsura. Alam mo, kamukhang-kamukha talaga nung pamangkin ni Ma'am Amara si Isabel mo. Nakapagtataka. Gano'n kaganda si Isabel, Nay? Oy, tigilan mo yung iniisip mo, ha? Baka pareho pa tayo matanggalan ng trabaho dito, oy. Maswerte na nga tayo. Dito tayo nagtatrabaho at hindi dun sa katayan. Nagtatanong lang naman po, Nay. Oo na. Maganda nga si Isabel. Hinayang na hinayang nga ang lahat nung mawala yun, eh. Hindi na talaga siya natagpuan? Kahit bangkay? Hindi na. May mga haka-haka. May tinatayo kasing ospital noon. Baka daw ginawang padugo. Anong padugo? Padugo? Yung kakatay ka ng manok, baboy, baka, ganun. Para daw tumibay, ilalagay yun sa pundasyon. Pero sabi ng iba, may mga tao na tao ang inaalay bilang padugo. Hahaluin nila sa pundasyon, isasama nila sa pagbuhos ng semento. Kalokohan. Nagpapaniwala kayo sa mga kwentong barbero. Tara na nga, Nay. Tapusin na natin to. Tanghalian na. Almost all creatures consider blood as spiritual currency. Pambili ng mga favors mula sa mga gods and spirits. Ang dugo, ang pagdanak nito, ang pagpatay, ang sakit,
ang paghuhugas ng kasalanan gamit ang dugo. Sa Southern Luzon, lalo na sa Quezon Province, laman ng mga kwento ang sipay na nangunguha ng mga bata para gawing alay o padugo sa mga tinatayong gusali. Nakatulog na si Papa? Oo. Napagod yata. Kaya na lang natin siya magpahinga. Pasensya ka na. Hindi ko alam na hindi na pala niya kaya magsayaw ng ganon. Hindi naman nakasama sa kanya eh. Baka nga nakabuti pa. Kasi matagal-tagal ko na rin siyang hindi nakitang ganyang kasaya. Ganos na siya katagal na ganito? Nagsimula yung sintomas ng pag-uulyanin niya. Ilang taon mula nang namatay. Nawala ka. Dementia, sabi ng doktor. Yung una, hindi pa masyado nakikita. Pero ngayon, medyo madalas ang sumpong. Tapos hindi niya nakikilala yung mga taong nasa paligid niya. Nagagalit, nagwawala. Pero ibang epekto mo sa kanya eh. Lumalakas siya. Nagiging masigla. Nagiging masaya. Tama nga siguro si Papa. Isa kang himala. Parang hindi ko naman na nararamdaman na isa akong himala. May nararamdaman akong madilim sa loob ko. Sobrang dilim. Kung namatay na ako noon, bakit pa ako binuhay ulit? Hindi naman niya nalalayo sa kalagayan ng lahat, di ba? Lahat naman tayo hindi hiniling na maipanganak sa mundo. Pero Amara, hindi lahat ganito. Meron akong kakaibang gutom para sa karne at dugo. Isabel? Paano kung gutumin ulit ako? Salamat, Amara. Nagkakasundo na ba kayo? Punta na po doon. Nung mga bata pa kayo, hindi kayo mapaghiwalay. Magkalapit ang mga puso ninyo. Sa lahat ng bagay, magkakampi kayo. Kaya nung nawala si Isabel, napunit pati kaluluwa mo. Lahat naman po tayo, Papa eh. Oo, pero mas nawasak ka. Ilang buwan kang hindi nakapagsalita. Akala ko habang buhay ka ng ganun. Bata pa ako noon, Papa. Natuto na ako mabuhay nang wala si Ate Isabel.
Ako hindi. Sinisi kita kahit hindi mo kasalanan. Kaya tuloy na palayo ang loob mo sa akin. Pa, hindi totoo yan. Huwag mo na pagkaila. Kasalanan ko yun. Ipinagluksa ko ang nawala. At kinalimutan ko yung nandiyan pa. Patawad, Amara. Tulog ka na nga. Sige na, matulog ka na. Hindi ako tanga. Para maniwalang tao ang dalagang natutulog sa kabilang kwarto. Nilalang ng laman at dugo. Pero kung ano man yun, nasa kanya ang kaluluwa ni Isabel. Masaya na ako doon. Shoot! Yun! 3 points! Ilad! Nak! Wala na yung mga kainuman mo. Andiyan ka pa rin. Tara na, uwi na tayo. Sige, Nay. Mauna na kayo. Busin ko lang to. Sayang eh. Siguraduhin mo lang maaga ka magigising bukas. May trabaho pa tayo dito. Sige, ho. Ma'am? Ma'am? Hindi ko nakuha ang pangalan mo, ma'am. Anong ginagawa mo dito, ma'am? May diferensya ba kayo sa utak, ma'am? Ma'am? Ate Isabel. Huwag ka lalaki. Ate Isabel. Anong... Kailangan kong mag-aalay ng dugo at laman sa lupa. Hindi ko alam kung bakit alam ko to, pero kailangan. Ang lupa ang nagbibigay sa akin ng buhay. Pero mahal ang singil niya. Dahil sa kang padugo. Padugo.
Narinig ko kina Manang Fe na inalay ka sa gusaling to ng ginagawa pa lang ang pundasyon. Isang katutubong paniniwala. Siguro inagos ng ilog ang gusali, kaya nakawala ka. Pero parte ka na ng kapangyarihan ng lugar na to. Namatay na ako noon. Sana hindi na ako nabuhay kung ganito lang din naman pala ang gagawin ko. Sana nabulok na lang ako sa lupa, kinain ng mga bulate. Ate Isabel, ang dami mong niluwal. Saan mo kinuha ang karne at dugo? Hindi saan. Kanino? Sino ang andyan? Amara! Isabel! Amara! Isabel! Papa, andyan na po! Palaging magkasama yung magkapatid na yon, si Amara at si Isabel. Pag pinatos mo yung isa, parehas sa resback sa inyo yon. Pero napapansin namin hindi parehas ang trato ng ama sa kanila, si Don Fernando. Kasi ang paborito nun, si Isabel. Dapat, pag may paborito kang anak, hindi mo pinapahalata. Dapat maramdaman pa rin nila na pantay-pantay yung pagmamahal mo sa kanila. Magandang umaga, sir. Suman. Magandang umaga, Fe. Parang mag-isa ka. Asan si... Ilad. Oh, si Ilad. Naku, hindi ko nga ho alam kung saan nagpunta. Nakipag-inuman ho kasi kagabi. Oo. Tapos biglang umalis. Baka nga nakipag-inuman pa ulit sa iba. Pero sinabihan ko naman ho siya na maagang magigising at may trabaho pa kami dito. Pasensya na kayo, sir, ha? Ganyan talaga kapag binata. Kailangan mag-aliw paminsan-minsan. Ako rin naman. Palagi ako sa mga barkada ko noon. Kabataan ko. Para kaming mga isda kapag tumutunggahan ng alak. Malamang sa hindi, nandun na yun sa inyo. Tulog. Baka nga ho. Ay, naku. Makakatikim sa akin ng lalaking pag-uwi ko. Pamangkin ko po siya sa pinsan. Nagbabakasyon lang. Gano'ng kaganda si Isabel, Nay? Maganda nga si Isabel. Hindi na talaga siya natagpuan. Baka daw binuho. Alam na niya. Paano ka naman nakasigurado? Walang ka pa, Ate Isabel. Nakita mo ba itsura niya? Alam niya na nasunog yung anak niya sa likod ng bahay natin.
Hindi siya pwede magsumbong. Lulusubin tayo dito. Amara, ako ang pumatay kay Ilad. Kailangan ko pagbayaran yun. Pinapangako ko, hindi kayo madadamay ng Papa. Ako lang may kasalanan dito. Hindi ako papayag. Mawala ka ulit. Manang Fe! Manang Fe! Manang Fe! Manang Fe! Alam namin nandiyan ka sa loob! Lumabas ka! Hindi ko alam kung anong klaseng mga maligno kayo. Pero hindi niyo ako susunugin. Katulad ng ginawa niyo sa anak ko. Magbabayad kayo! Manang Fe! Manang Fe! Wala kaming kinalaman sa sinasabi mo. Baba mo yan! Hindi! Ibaba mo yan! Manang Fe, gusto ko lang namin ka! Ate Isabel! Ate Isabel! Ate Isabel! Ate Isabel! Ate Isabel! Nawala ang sugat? Papunta si Manang Fe sa guho. Tara na. Wala akong kasalanan sa inyo. Bakit niyo to ginagawa sa akin? Tapat akong nagsilbi sa pamilya ninyo. Patawad, Manang Fe. Ganun siguro talaga ang buhay. Kung hindi ikaw ang matador, ikaw ang karne. Ate Isabel. Sige! Patayin mo na ako. Gawin mo na akong padugo. Wala na rin namang saysay ang buhay ko dahil pinatay mo na ang anak ko. Patayin mo na ako! Halimaw! Kailangan mong gawin para mabuo ang pamilya natin. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang naging buhay namin nung nawala ka. Pero hindi sa ganitong paraan! Kung hindi mo gagawin, ako ang papatay sa kanya! Napapaniwala ba? Gusto mo ba maging halimaw na katulad ko? Matagal na ako halimaw. Dahil ako ang dahilan kung bakit naging padugo ka. Ako ang nagbenta sa iyo sa sipag na gumawa ng ritual ng ginagawa pa to hospital. Bakit mo yung ginawa? Dahil mas mahal ka ni Papa. Pero pagkakataon ko na itong baguhin, pagkakataon ko na itong ayusin. Patayin mo na siya, Sabel. Patayin mo na siya. Paduguin mo siya. Manang Fe. Tumakbo ka na. Huwag! Magsusumbong siya!
Bakit mo ginawa yun? Susumbong nila tayo at lulusubin. Mabubuhay ko rin yung pamilya natin. Tama na, Amara. Pagod na ako. Ate Sabi, pagpahingahin mo na ako. Ate Sabi. Hindi. Ate Sabi! Ate Sabi! Ate Sabi! Ate Sabi! Ano nangyari? Asan ang mga anak ko? Si Amara, si Isabel. Asan si Isabel? Totoo ba ang sipay na nangunguha ng mga bata? Totoo ba ang mga nagpapadugo ng tao bago magbuhos ng semento sa mga tinatayong gusali? Wala namang ebidensya. Pero, hindi inosente ang mga ninuno natin sa human sacrifice. At kung alam mo ang liko ng utak ng tao, kapag hindi totoo ang halimaw, maaaring may magtangka pa rin ulit gumawa nito. Welcome back sa Isla de la Costa. Mang Ray! Kamusta ka na? Thank you so much for finally bringing me here. Grabe, sobrang ganda talaga. Let's take a photo. Come on. George, kailangan sabihan si Grace. Baka mapahamak siya. Hindi, Manang. Wala kayong sasabihin at walang mapapahamak. Magiging mabisa ba yung mga dasal mo? Mas mabisa kung sasabihin ang pangitain sa taong pugot ang ulo. Parang may nakatusok sa leg ko. Pabalik ako, Jenny, you're here. Grace, paano mo kilala si Jenny?